ang haba to hanggang 72, pero ang kuhanin lang natin hanggang 20 lang. Awit 70, 1 to 20, kaya haba hanggang 72. O, 72. Hanggang 20 lang awit 78. Yung po kung nandiyan na pa kayo, basahin na po ang uno at magkalitan tayo sa pagbatas ng salita ng Panginoon. Sabi dito sa verse 1 sa 78, kayo ngayon ay makikinig sa turo ko, mga anak. Inyong dinggit, ulinigin, salita kong binibigkas. Tunang ang sasabihin, bakit ay madalingaga? Nangyari pa unang ay may waga. Kasi ito'y aming narinig na, kaya naman aming alam. Nagbuhat sa aming nono na sa aming isinasaysay. Sarili namin anak, ito'y hindi dilihin. Aming sasaysay, sunod na lahi namin. Mga gawang tinutukoy ay bangka mahanga. Nasirayang kumanak, mga gawa ng nakita. Sa 5, mayroon siyang patutol kay Jacob, itinatatag. Mayroon siyang kautusang sa Israel, iniatas. Ang utos sa ating nono, dapat nilang ipatupad, ituturong lagi ito sa kanilang mga anak. Sa lahat ng lahi ay dapat ay aral at ang susunod pa ay marapat na turuan. Sa 7, sa ganito, masusunod nilang lagi ay yung yaong utos. Ang matatag sa pag-asay, ilalagak nila sa Diyos, at ang dakila niyang gaway hindi nila malilimot. Kanilang mga lulon, hindi dapat na umalis, na matigas ang damdamin sa Diyos ay nagimagsin. Sa hindi marunong magwala at magtiis, ang pag-asa ay marupok at kulang ang pananalig. Sa 9, tulad ng Ifreamita, mga pana ang sandata, sa panahon ng lamanay, nagsitakas, at pa rin sila. Ang tipan sa Panginoon, hindi nila sinusunod, hindi sila lumalakad ng ayon sa mga utos. 11, nakalimutan nila ang lahat na kabutihan, mga gawa ng ating Diyos na kanilang hinahangaan. Ang lahat ng gawang ito, noong unay nasalihan, na nangyari sa Egypto sa sabayin ng buwan. Sa 13, hinawi niya ang yaong dagat, doon sila pinaraan, ang tubig sa magkabilay parang pader kung pagmasdan. Kapag araw sa paglakad, ang gabay nila ay ulap, at kung gabi naman, ang laway ako ay maliwanag. Sa 15, may tubig na ininom kahit sila nasa ilang, sa batuhay umaagos na likas na kalaliman. Mula roon sa batuhan, ang tubig ay umagos, lalo nito kung pagmasdan, katulad ay isang ilog. Sa 17, ngunit sila ay patuloy rin na kanilang kasalanan. Sinusubay nila ang Diyos habang sila ay nasa ilang. Sa diyan nilang sinusubok, pinagalit nila ang Diyos, ang hinihingi pagkain gusto nila ng Diyos. Sa 19, kinalaban nila ang Diyos nang sabihin ang ganito, sa gitna ba nitong ilang mabubusog nila tayo? Sa 20, sabay-sabay tayo 20. Nang inahapasin sa bato, o ang tubig ay bumukal. Tuloy ang batis, tubig doon ay maapaw. Ngunit ito yung tanong, kayo kaya ay mabibigyan at Tinapay na masarap ang aming kailangan. Purihin ang salita ng Diyos at binabasa na lagi po tayo. O Diyos, Ama naming banal at kapangyarihan sa lahat. Kaya Panginoon, sa mga ito ay sama-sama, Panginoon, na dumulog sa iyong mahal na presensya. Sir, kami Panginoon, na nandito sa buhay pananambahan, hindi Panginoon na kami Panginoon ay dinadako mo Panginoon, hindi nakipilitan Panginoon ang bawat sa amin Panginoon dahil ito o Diyos ang layunin mo sa aming buhay Panginoon na sa bawat araw Panginoon namin ginagawa mo Panginoon sa aming buhay. Itong araw, 6 na araw Panginoon kami ay gumagawa o Diyos. Ngunit sa araw nito Panginoon, sinasaan mo sa amin Panginoon na kami o Diyos maglaan ng panahon o Diyos upang ikaw Panginoon ang sama-sama namin purihin at pasalamatan sa lahat ng kabutihan na ginagawa mo o Diyos sa aming buhay. Lord, salamat sa biyaya at kalakasan, sa bawat sa amin, sa aming mga gawain, sa trabaho sa araw-araw, Panginoon. Nandyan yung nakilang pag-iingat mo, O Diyos, na ilayo mo kami, Panginoon, sa aming sa uri ng lahat ng kapahamakan sa bawat mga anak mo, Panginoon, na pumapatok sa aming trabaho, Panginoon. Kaya, Panginoon, napakabuti mo, Panginoon, sa bawat sa amin, O Diyos.
sa pagbigay mo sa Panginoon ng aming mga, sa pag-ingat mo kayo sa aming buhay. Binigyan mo kayo, Panginoon, ng pagkakataon upang kami, Panginoon, sa bawat araw, lumalapit, dumudulog, upang ikaw ang Diyos, salamatan sa lahat na pagkakataon, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Lord, kahit, Panginoon, maraming mga problema, Panginoon, ang bawat sa amin, O Diyos, pero hindi namin ikakalimutan, O Diyos, na ikaw nagbibigay sa amin, Panginoon, ng kalutasan sa lahat ng mga problema, mga suliranin, Panginoon, ng bawat sa amin, O Diyos. Kaya, Panginoon, patuloy mo kaming palakasin sa aming mga pananampalataya, patuloy mo, Panginoon, ang kami, O Diyos, samahan sa aming mga hakbangin, Panginoon, bilang mananampalataya, Panginoon. Alam namin, Panginoon, alam mo, Panginoon, na ang bawat isa sa amin, Panginoon, maraming mga pagsubok, Panginoon, dumating sa aming buhay, Panginoon. Pero ikaw, O Diyos, nagbigay sa amin ng paraan upang paano kami, Panginoon, palakasin sa pamagitan ng pananalig, pananampalataya sa Diyos, tayo, Panginoon, bilang Panginoon namin at tagapagligtas ng aming buhay. Lord, salamat sa araw nito, Panginoon. At nubayan mo po, O Diyos, ang aming mga gawain, O Diyos. Ganito, Panginoon, ang nais mo sa amin, Panginoon, na kami, O Diyos, magbigay ng pupuli at pasalamat sa iyo sa bawat araw, Panginoon, na ginawa mo, Panginoon, sa aming buhay. Kaya, Panginoon, ikaw na pong bahala, Panginoon, pumilos, mamuna sa aming mga gawain sa araw nito, Panginoon. At dalangin din namin, Panginoon, ang aming mga kapatiran, O Diyos, na hindi makarating sa oras na ito, Panginoon, dahil sa kuminsan, Panginoon, meron silang mga trabaho, Panginoon, hindi maiwasan, O Diyos. Kaya, Panginoon, amin dinadalangin at nubayan mo po ang kanilang mga gawain, O Diyos. Ingatan mo po, Panginoon, ang kanilang mga buhay, Panginoon. Lord, maraming salamat sa iyo, Panginoon. Dahil kung wala ikaw, Panginoon, wala kaming magagawa sa aming buhay, O Diyos. Kaya, Panginoon, mula sa pag-umpisa na aming mga gawain sa oras nito, Panginoon, hanggang matapos, kaya ang inyong banal na Espiritu, O Diyos, ang mangunguna, Panginoon, sa aming mga gawain. Lord, itagubilin namin, Panginoon, ang lahat ng mga gawain sa iyo sa oras na ito, Panginoon. Lord, maraming salamat sa iyo, Panginoon. Aming kami pinupuri at pinasalamatan at tinakila, Panginoon, sa araw nito. Maraming salamat sa iyo, Diyos. Dalangin namin sa iyo, Ma. Sa pangalan ni Jesus, sa aming tagapagligtas. Amen and amen. Good morning po. Kasi po, ang bawat bukas ay hindi po natin sigurado po. Kaya po, lahat ng every opportunity ay atin pong i-grab para po palagi po natin ipakita yung pagmamahal sa ating kapwa Kristyano at sa pagpupuli sa ating Panginoon. Ano po? Habang may lakas pa, bigay po natin yung papuri sa Panginoon bago po kami tayo lumipasan ng araw ng bukas. Kaya po, bigay po natin yung bigas para po sa ating Panginoon at habang meron pa tayong mga tinig, habang mayroong lakas, kasi po ako po, unti-unti na nawawala yung tinig, ano po, yung sakit na laryngitis. Pero, bawat isa po sa atin, habang may tinig pa, habang may lakas pa, ibigay po natin yung papuri para sa ating Panginoon at para po tayo buhay na may pamahal. Pero diba, ay patuloy po tayong magkasama-sama pong muli sa pagpupuri sa ating Panginoon at sabi po ang lahat ng may buhay. Sino po ba kayo dito? Amen! Ay magpuri sa Panginoon! Purihin ang Panginoon! Amen! Hallelujah! Thank you.
kalakasan. Ang kagalakan mo yung kalakasan namin, Panginoon. Kahit maraming pagsubok, nariyan ka. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Narito po kaming lahat, O Diyos, dahil lamang sa iyong biyaya, O Diyos. Sa iyong pag-ibig na kami po inyong iniligtas. Salamat po doon sa krus ng Kalbaryo. Kami po inyong iniligtas, O Diyos. Kaya po kaming lahat ay narito ngayong umaga. Kaya po marapat lamang, Panginoon. Ibigay po namin sa iyo ang papuri, pagsamba, O Diyos. Ibalik ang nararapat, ang kataas-taasang pagsamba sa iyong pangalan, O Diyos. Hallelujah. Yes, Lord. We thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you for the cross. Thank you, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you gave amazing grace. Thank you for this love, Lord.
hinihiling ko po ang bawat isa ay itaas ang ating mga kamay. At sabihin natin, Panginoon, salamat po. Panginoon, salamat po, O Diyos, sa iyong mga anak. Kami, O Diyos, isama-sama po. Dinako mo, Panginoon, sa lugar pong ito. Upang kami, O Diyos, ay sama-sama po na magpasalamat sa iyo. Tunay nga, Panginoon, na napakabuti mo sa iyong mga buhay. Napakarami, Panginoon, dito, O Diyos, ay matanda na, Panginoon, sa pananampalataya. At sila, Panginoon, ay aming tinitignan na napapalakas din sa aming pananampalataya at pagtiwala sa iyo. Salamat, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Sapagkat sa kabila na kanilang mga naranasan, ay patuloy namin silang nakakasama, Panginoon, kagaya sa gawain nito. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy na paghipo mo, Panginoon, sa inyong mga anak. Ikaw, O Diyos, sa patuloy po na magpapalatag na kailangan pananalig sa iyo. Sapagkat wala naman po kami magagawa kung kami, Panginoon, nilalayo sa iyo. Kaya hiling ko po, Panginoon, sa iyong bayan na harapan, patuloy mo hipuin ang iyong mga anak. Itanim, Panginoon, sa kanilang mga puso't isipan. Ano man ang kailang danasin sa kanilang mga buhay, ay lalo silang lumapit sa iyo. Idudog nila, Panginoon, sa iyo. Ano man kaya lagayan na kailang kinaharap, wala silang ibang dapat lapitan, kundi ikaw. Salamat po, Panginoon, sa pagkatunay niya, Panginoon, ang pag-ibig mo, Panginoon, sa amin. Hindi po namin maabot ng aming puso't isipan kung bakit ganun na lamang mo kami kamahal at ang iyong kaisa-isang anak ay inalay ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo upang ang bawat isa po sa amin dito ay makakilala sa iyo at tanggapin ka bilang Panginoong Diyos at tagapagligtas. Hindi po biro ang iyong dinanas sa krus ng Kalbaryo. Pero salamat po sapagkat doon sa prayer of Gethsemane, hiniling mo na, Ama, maaari ba wag ko nang danasin to? Pero hindi ang kalooban niya ang masunod, kundi ang kalooban mo. Salamat po, Panginoon, sapagkat nanaig ang pag-ibig o Diyos. At pinahintulutan mo, Panginoon, na kayanin niya hanggang mamatay siya doon sa Kalbaryo. Sa krus na yon ay dumanak po ang iyong dugo at kaming lahat ay naligtas at nalinis. At sa pamamagitan din, Panginoon, ng iyong dugo, kami ay tunay na naligtas at gumaling sa bawat karamdaman namin nararanasan. At dahil din muli, Panginoon, nung namatay ka sa krus ng Kalbaryo, naligtas kaming lahat at muli kang nabuhay pagkatapos sa 3 araw upang ipaghanda naman kami ng aming matitirahan, Panginoon, sa iyong kaharian. Kaya ang dalangin ko, Panginoon, sa iyong mga anak, ikaw, O Diyos, ang patuloy po ng mipo at magpapatatag po ng kailang pananampalataya upang patuloy kami magkasama-sama kagaya po ng ganitong gawain na ikaw ang aming purihin, sambahin at pasalamatan sa lahat. Awitan sa iyawan, Panginoon, sa pagkatunay ang iyong pag-ibig sa amin. Panginoon, hindi po namin alam kung kailan ka darating. At hindi po rin namin alam ang kasagutan kung kailan sa aming mga panalangin. Ngunit ang alam po namin, kaya mong ibigay ang lahat ng hinihiling namin sa iyong pangalan. Ayon sa ikabubuti ng aming mga buhay. Kaya, Panginoon, sa iyo namin ipinagkakatiwala ang lahat. Sa iyo namin ipinagpapasalamat ang lahat. Turuan mo, Panginoon, kami na manatili na sa iyo lamang lumalapit at nagtitiwala. Salamat, Panginoon, sa iyong mga anak na narito. Maging sa lahat, Panginoon, sa ibang simbahan man, Panginoon, sa pulo. Alam po namin, O Diyos, ikaw, Panginoon, na patuloy na kumikilos sa buhay po ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa iyong mga anak na patuloy naglilingkod.
sa bawat mga lugto, sa bawat mga awit, sa bawat mga hanayaw, sa bawat nagbabahagi na iyong salita. Salamat, Panginoon, sa kailang mga buhay. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagpapagamit ng kailang buhay para ikaw ay paglingkuran. Sapagkat hindi naman po binubuo ng isang manggagawa ang pananambahan, kundi ng bawat pagtulungan ng bawat isa. Kaya lubos akong nagpapasalamat, lubos kami nagpapasalamat sa iyo, sapagkat ang iyong mga anak ay patuloy po na nagsasakripisyo. Patuloy na nilalaman nila ang kahalagahan o malaking pribilehiyo na mapaglingkod sa iyo. Salamat, Panginoon, sa kanilang mga buhay. At salamat din, Panginoon, sa iyong mga anak na patuloy, O Diyos, na handang makinig ng iyong mga salita. Kaya dalangin ko po, Panginoon, sa oras pong ito, ang pagpapahayag, Panginoon, ng iyong salita, lagi naming hiling, tumanim po ito sa iyong mga puso at isipan upang aming itong may sa pamuhay, lumabas to lagi sa iyong mga bibig. Wala kami may pagmamalaki, Panginoon. Kaya, Panginoon, lahat ay isinusuko namin sa iyo, ipinagkakatiwala namin sa iyo, maging ang aming mga leader ng aming bansa, ang buong bansa, Panginoon, aming nilalapit sa iyo, sapagkat ikaw lamang po ang tunay na makakatulong po sa amin. Patuloy namin hinihiling ang banal na pagkatakot ang magkaroon ng mga leaders namin, ang mga aming mga namumuno sa aming bansa. Kaya din hiling namin, O Diyos, kagaya nga ng aming pag-aralan, meron doon 12 years na babae, Panginoon. Dinurugo siya. Lahat ng yaman ay naubos, hindi siya gumagaling. At pinatunayan mo, ikaw lamang ang makapagpapagaling, Panginoon. Kahiling po namin, O Diyos, yung imposible, Panginoon, ay posible po, Panginoon, sa iyo. Kaya, Panginoon, ikaw po ang humipo sa iyong mga anak at magawad ng kagalingan. Physical, Panginoon, kagalingan, ipagkaloob mo sa kanila. Emotional, mental, financial. Lord, ikaw ang mag-bless, Panginoon, sa iyong mga anak. At pag natanggap nila ang lahat ng pagpapalang iyong sa iyo, maging kagaya kami ng babae iyon, gawin namin testimony ang pagpapalang natanggap namin sa iyo. Matuto kaming tumayo sa aming pananampalataya na ikaw po ang tunay na sumugon sa aming mga panalangin. Kaya, Panginoon, ibinabalik po namin ang mataas na papuri, ang mataas na pagpapasalamat sa tanging pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. Isang malamig na umaga po sa ating lahat. Good morning po. It's been a while kasanay last June ay hindi ko kami nagkaroon po ng pagpapalit po ni Pastor Ben because of the celebration of Father's Day. And ngayon nga po, since na every second Sunday of the month ay kami nga po nagpapalitan. And of course with Pastor Ben as well, but unfortunately nga po ay medyo hindi ko maganda kanyang pong boses. Kaya ho, muli ako ho ang nandito kasan ay sinabihan niya na siya munang papalit on behalf po ng ating po Pastor Ben. So, it's been a couple of months na kasan ay we are now on the third quarter of this year of 2026, July. At I'm excited to share na kasan po, we tackled this last Sunday in regards with the topic na kasan ito po yung kadugtong ng ating pong tatalakay ngayon pong umaga ito. So last Sunday po, we tackled the message entitled Kalayaan. Kalayaan sa Panginoon, Diyos lamang matatagpuan.
So we tackled this sapagkat last June 30, it was the start ng pagtitipon ho ng grupo ng isang church, kilalang church in particular, nakasampo. Malaki ho ang numero pagdating po sa bilang ng church na ito. So alam na ho natin kung ano ho ang nangyari po last June 30. It was a gathering of religious group na kasan na in particular they wanted really nakasan po ng pagbabago. And kaya ho nabuho yung konsepto nakasan po na ito po ay angkop-nangkop sa panahon natin ngayon. Nakasan ay bagamat po tayo ay democratic country, the Philippines, democratic country tayo, pero talaga bang malayo talaga tayo? So sabihin po ng isang demokrasyang bansa, malaya po talaga tayo. No, we are just talking about, we are referring to our country, but referring to spiritual, sa buhay yun natin, ay kung makikaunawan natin, kasi we're not just talking about we are free, we have freedom in our nation. In our spiritual, do we have really freedom? Kaya ho ito ho yung natalakay namin, kalayaan sa Panginoon Jesus lamang magtagpuan in the book of John chapter 8, verse 31 up to 36. At ito nga ho ang mga nakikita ho natin, nakasan po. We need freedom, pero ho, by nature, likas po sa atin, nakasan po, tayo ho ay nakagapos ng kasalanan. So, ito ho mga, I'm just showing you the highlight, nakasan po na aming pong nadalakay last Sunday, na tayong lahat po ay likas na nakagapos sa kasalanan. By nature. From the very beginning, alam mo natin, sa pasimula pa lamang, nagkasala na kasanay sa pamagitan po ni Adan at Eva, alam natin, kasan ito yung naipasa. So, nung magkaroon po ng kasalanan, so tayo ho ay nagkaroon po ng tinatawag pong pagiging slaves of sin. So, nagapos po tayo. Pero ang kabutihan po ng Diyos ay kung saan, dito po may kita natin sa aklat ng John chapter 8 and verse 34, sinasabi ng sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang sino mang nagkakasala ay alipin ng kasalanan. And that's because the very nature that we have from the very beginning ay kung saan dahil po sa kasalanan, pagpasok ng kasalanan, nagamit ng kasalanan, then we become slaves of sin. Pagkalawang punto ho na tinalakay na ang tunay na kalayaan ay nakakamit sa pagkilala sa katotohanan. Knowing the truth, and who is the truth? John 14 verse 6, ito sinasabi nga po, I am the way. Ano po sinasabi ng John 14:6? The truth and the life. So siya ho ang daan, siya ang katotohanan, at siya ang buhay. So knowing the truth, sinong truth? And that's the Lord Jesus Christ, that is our Lord and Savior. So makakamit po natin ang tunay na kalayaan sa pamagitan po ng pagkilala natin sa katotohanan, in which that is our Lord Jesus Christ. Kaya nga ho, in verse 32, sinasabi, malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. Magpapalaya po sa atin. If we know the truth, then the truth will set us free. Kaya ho, yun ho gusto natin po makita. Ang tunay na kalayaan, inakamit sa pagkilala sa katotohanan. Pangatlo na tinalakay ho namin, na tunay na kalayaan ni Kristo ay nadudulot ng bagong katayuan at walang hanggang seguridad. Ito na ho yung ating pong estado. Nang sino man po na kasanay pinalaya ng Panginoon, iba na ho ang estado ho natin. Bago na ho ang ating katayuan at ito po ay hindi pang temporary lang. Tayo ho ay, sa estado na meron po tayo, ito ho ay pangwalang hanggan. Kaya sinasabi ng verse 35 ng John 8, ang alipin na hindi namamalagi sa isang pamilya sa habang panahon. Dahil alam natin, by slaves, any slaves, kasi dumarating sa yugto ng pagiging slaves, ay ito po ay aalis. Pero sabi ito, ngunit ang anak ay namamalagi magpakilanman. Of course, being a member of the family, hindi katulad ng slaves, ay kung saan sila po yung mga temporary lang. We as children, ay kung saan mamamalagi po tayo sa tahanan sa ating mga magulang. But in compared to the slaves, hindi sila namamalagi. Because they are just being slaves. In compared to our Lord Jesus Christ, kung saan po, ito po ay pangwalang hanggan. And that's our situation. And then, in verse 36, sinasabi, kahit kung ang anak ng Diyos ang magpapalaya sa inyo, talaga magiging malaya
kayo. So kaya ho, ito ho ang siyang tatalakayan po natin ay actually pagpapatuloy po. Pagpapatuloy po sa direktang sagot ho ng ating Panginoon Yesus mula po sa katanungan na kung ang kalayaan po ay hindi ho nakukuha sa relihiyon, hindi nakukuha sa lahi, hindi rin po nakukuha sa pagiging inapo ni Abraham, saan ito nagmula? Sino ang tunay na malaya at sino rin ang talaga hong nanatili sa pagkabihag? Kaya nung nakaraang linggo po ay natalakay namin ito. At ito nga po ang ating pong karugtong, nakasan po, karugtong po ito ng mensahe po last Sunday. Ngunit maaaring may tanong po sa isip natin, nakasan sa mga katanungan, kailangan pa ba talaga natin po na maging malaya? Tayo Kristiyano naman ako, nihandog naman ako sa isang Christian Church, sa CBCC in particular, galing naman ako sa isang born again family, regular naman ako na nagsisimba. Ibig bang sabihin ay malaya na ako tunay na anak ng Diyos? Maaaring mo ito yung katanungan. So ganyan din ang iniisip ng mga Hudyo noong panahon na yun. Just to see the context, ito yung pong time na ating Panginoon Kristo po ay nakaharap po ang mga ilang mga Hudyo, nakaharap po ang mga religious group, at kung mapapasa ko natin in particular, sila ho ng mga religious group ay talaga hong gano'n na lamang kanilang pagmamalaki sa kanilang sarili. Dahil nga sinasabi nila, they came from the descendants of Abraham, galing rin sila sa lahi ni Abraham. Kaya sila ho ay nagsasabi sa kanilang sarili na kasi hindi nila kailangan pa ng ino-offer na Panginoon Kristo sa kanila during that time. Because the Lord Jesus Christ, during that time, nag-o-offer sa kanila na kailangan yung maging malaya. It's related to spiritual. No? Sa kanila, hindi. Kasi galing kami sa lahi ni Abraham. No? Tinutukoy nila, nakasan yung pinanggalingan nila, yung ama nila hanggang sa kanila, ay sinasabi nila, ito yung linya namin, lineage namin. Kaya, hindi na namin kailangan yung ino-offer mo. Nakasan, tinutukoy nila sa Panginoon si Kristo. So, ngunit po, dito ay malinaw. Na tunay na kalaya po ay hindi kung kanino nagmula. Kundi sa pagiging spiritual, nakasaan na kalagayan, ay ito po ang ating po tatalakayin. Kaya po, pong umaga, ang tunay na kalayaan ay pagiging kabilang sa anak ng Diyos. Ito naman po ang next verse 37 hanggang 47, siya ang ating babasahin. Ready begin po. Everyone, ready begin? Let's read. Alam kong galing kayo sa lahi ni Abraham, pero tinatangka ninyo akong patayin dahil ayaw ninyong tanggapin ang mga itinuturo ko. Sinasabi ko sa inyo mga bagay na nakita ko sa aking ama, ngunit ginagawa naman ninyo ang narinig ninyo sa inyong ama. 39. Sinasabi ng mga tao, si Abraham ang aming ama. Sumagot si Jesus, kung totoong mga anak kayo ni Abraham, tinutularan sana ninyo ang mabubuting gawa niya. And then, 40, ngunit, tinatangka ninyo akong patayin, kahit sinasabi ko lang sa inyo ang mga katotohanan na narinig ko mula sa Diyos, hindi ginawa ni Abraham ang mga ginagawa ninyo. 41, ang mga ginagawa niyo ay katulad ng ginagawa ng inyong ama. Sumagot sila kay Jesus, hindi kami mga anak sa labas, ang Diyos ang aming ama. 42, sinabi ni Jesus kanila ko ang Diyos na ang inyong ama, mamahalin sana ninyo ako dahil nanggaling ako sa Diyos. Hindi ako napalito sa sarili ko kagustuhan, kundi sinugo ako ng Diyos. 43, sinabi ni Jesus sa kanila, kung ang Diyos na ang inyong ama, hindi nyo maintindihan ang sinasabi ko dahil hindi nyo matanggap ang aral ko. And then, 44, ang diablo, ang inyong ama, at kung ano ang gusto niya, yun ang ginagawa nyo. Siya ay mamamatay tao mula pa sa simula. Ayaw niya ang nakatuhanan dahil walang katuhanan sa kanya. Likas sa kanya ang pagsisinungaling dahil sinungaling siya at siya ang pinagmulan ng lahat ng kasinungalingan. 45, ayaw. Ayun. Yun. 45. Ngunit ako, bawang katotohanan ang sinasabi ko at ito ang dahilan kung bakit ayaw ninyong maniwala. 46. Sino sa inyo ang makapagsabi na nakagawa ko ng kasalanan? Wala. Bakit ayaw niyo ako paniwalaan kung katotohanan ang sinasabi ko? And then, 47. Ang mga anak ng Diyos ay nakikinig sa salita ng Diyos, ngunit hindi kayo mga anak ng Diyos, kaya hindi kayo
nakikinig. Muli, ang ating tatalakayin ay kung saan ang tunay na kalayaan ay pagiging kabilang sa anak ng Diyos. Ay pimanalangin. Makapangyarihan namin Diyos, sa dakong ito, wala kaming ibang tinataas kundi ang pangalan po na yung bugtong na anak na aming Panginoon Kristo. Aming Ama, alam namin ang biyaya mo ay sapat sa bawat isa po sa amin. At sa dakong ito, tunay nga po namin hinihiling ang pagkilos mo sa aming kalagitnaan. At walang ibang anumang makagagambala na kasaanay sa aming pagtitipon nito. Sa anuman ang aming mga matutunghayan na kasapayan patungkol po sa mga salita at marinig, ay tunay nga po, boses mo lamang ang marinig at ikaw po makita. Ang aming hiling, tunay nga po, O Diyos, patuloy na ito po ay aming maisang tuparan kung ano man, Panginoon, ang nais mo. Kung ito man, Panginoon, ay meron pong pag-uutos po para po sa amin na kami po sumunod. Kami po sa dakong ito ay kinikilala ang presensya mo at tunay nga po, O Diyos, saya ay inyo pong mga anak na nandito ay tunay nga po, alam mo po na kasaan na hindi ako dapat at sa biyaya mo lamang, Panginoon, at tunay nga, Panginoon, ikaw po ang patuloy po na marinig sa aming kalagitnaan ito. Ito po, Panginoon, aming dalangin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen and amen. So, tunay na kalayaan at pagiging kabilang sa anak ng Diyos. Ito po ang ating pong pakakatingnan. At kung saan ay ilang mga punto lamang, hindi natin po pakahabain po ang mga punto at kung saan po mga punto po nakasanay muli natin makita ang mga katotohanan. Unang-una po, nakasanay unang punto. Unang punto po, ang physical na lahi ay hindi ho makapagpalaya sa tao. In John chapter 8, verse 7-39, ito po ang ating pong pakabasahin. Ngunit nga po, sa sinasabi dito, ang physical na lahi ay hindi makakapagpalaya sa tao. At sinasabi po ng mga talata, verse 37, sabi po, alam kong galing kayo sa lahi ni Abraham. But in fact, the previous verse ay nandun po mababasa ho natin na sila po ng mga religious group, sila po nagaling po sa lahi ni Abraham. Ganun na lang ang pagmamalaki. Kaya pagdating sa verse 37, inacknowledge siya ng Panginoon. Sinasabi niya, alam kong galing kayo sa lahi ni Abraham. Pero tinatangka ninyo akong patayin dahil ayaw ninyong tanggapin ang mga itinuturo ko. Sabi pa sa 38, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na nakita ko sa aking ama. Ngunit ginagawa naman ninyo ang narinig ninyo sa inyong ama. Sa 39, sinabi nga ng mga tao, si Abraham ang aming ama. Sumugot si Jesus, kung totoong mga anak kayo ni Abraham, tinutularan sana ninyo ang mabubuting gawa niya. Ito ho yung pagkakataon na kasaan po na inacknowledge siya ng una, kasi pagkilala na, yes, galing nga sila sa lahi ni Abraham, pero ho, sa bandang huli na kanyang pong pakikipag-usap sa kanya, ay nandun ho ang kanyang pagtutuwid sa kanila, sapagkat hindi nga ho sila naniniwala sa Panginoon Kristo na siyang kaharap mo nila, na nasasabi sa kanila na kasaan ay kailangan nila ng kalayaan, nagsasabi sa kanila na siya ho ay anak ng Diyos, pero ayaw sa paniwalaan. Kinakausap po ng Panginoon Kristo, ito pong mga Hudyo na ito, some of it ay mga religious group na kasaan ay nakaangkin, na kasaan sila po ay galing sa lahi ni Abraham, kaya naniniwala sila dahil sila ho ay dahil sa galing sila sa lahi ni Abraham. Ang kanilang pinagmulan, ang kanilang pong paniniwala, ligtas na sila. That's their belief. Dahil galing nga sila sa kilala hong pangalan, lahi ni Abraham. So, it means to them, na kasan there's no other way for them na kasan to have salvation, to have freedom. There's no other means na para sa kanila. Because they're too proud na ang kanilang pinanggalingan. Kasan kung sino ang kanilang pong sinasabi na kasan kilalang pangalan at ito ay pangalan ng Abraham. So kabilang sila sa pangalan mo na nababanggit na kilala. Ngunit, dito po pagkakataon nito, ay tinama ho sila ng Panginoon Kristo sa kanilang maling paniniwala. Sinasabi ho ng Panginoon sa kanila na kasan sa mga Hudyo na hindi ho makakapagpalaya sa kanila kahit masabihin na sila ho ay galing sa lahi ni Abraham. So, ang dugo o lahi ay hindi yung garantiya na kasan sa katotohanan, hindi garantiya na ang kalayaan ay makakamit sa pamamagitan ng dugo o lahi. O kanino mang lahi, sila man na nagsasabing lahi sila ni Abraham, pero hindi yung garantiya. Ang sabi ho ng Panginoon, na kasaan ay muli na kanyang pong pagbabanggit, sabi niya, alam kung galing kayo sa lahi ni Abraham. Ngunit, nagdanais kayo, tinatanggalin niyo akong patay dahil ayaw niyo yung tanggapin na mga tinuturo ko kahit sila po ay pisikal na nagmula kay Abraham.
wala ko silang pagpapalaya dahil hindi nila tinatanggap ang salita ng Diyos. No, in the first chapter of John, ay talaga he's referring to the Word of God. Babasahin po natin, sa simula pa lamang po ng first chapter ng John, ng pananalita, ang tinutukoy ho, patungkol po sa salita ng Diyos, referring to the Word, is the word of God is referring to the Lord Jesus Christ. Hindi yun na lumalat ng mga nagsasabing sila galing sa lahi ng Abraham. So sa physical, na sila nagmula kay Abraham, wala silang tunay na kalayaan, kahit masabihin po sila galing sa lahi ng Abraham, pero hindi naman nila tinatanggap ang salita ng Diyos. Nakasan referring to the Lord Jesus Christ, wala silang tunay na kalayaan. Ang lahi po ay physical lamang. Ngunit ang kalayaan po na tinutukoy po ng Panginoon ay spiritual. Yes, by means of their descendants, galing sila sa lahi ng Abraham, pero hindi po ang physical nakasan po na pagiging kalahi ang magpapalaya po sa kanila, kundi po ito po spiritual. Yun po ang pagkakaintindi ho na yun ang hindi maintindihan ng mga nagsasabing na galing sila sa lahi ng Abraham, yun ang hindi nila maintindihan. Dahil ang kanila pong paniniwala ay kung saan it is about physical. Then, hindi yun nila naintindihan. Ito po ay patungkol po sa spiritual. Kaya ho, ang sabi pa ho sa susunod na talata, nakasama kita natin, natunay mo na pagiging kabilang mo sa anak ng Diyos ay sa pamagitan po ng panampalataya, hindi ho sa pinagmulan. Kaya ho, kung mapapasa ho natin sa verse 39, sinabi ng mga tao, si Abraham ang aming ama, sumagot si Jesus. Kung totoo mga anak ni Abraham, tinutularo sa ninyo ang mabubuting gawa niya. No. Kung kayo, sinasabi niya, kung kayo tunay na mula sa lahi ni Abraham, ginagawa sana ninyo kung ano ang makabubuti. Pero baliktad nga ho, tinatangkap mga ho nila patayin ng Panginoon Kristo during the time. So pinapakita ho nito na ang ugnayan sa Diyos ay hindi ho nakukuha sa pamagitan po ng lahi. Hindi ho nakukuha sa pamagitan ho ng dugo o kapanganakan, kundi ho sa pagsunod at paniniwala sa salita na tinutukoy po ay ang Panginoon sa Kristo. Hindi ho pinalalaya ho ng lahi ng tao mula sa kasalanan at kamalian. Ang tanging makapagpalaya po ay pagsunod sa katotohanan. Sabi nga po natin, kinakailangan natin po i-acknowledge ang katotohanan. Ang katotohanan po ay ang salita ng Diyos. Ang katotohanan po ay sa Kristo. Kinakailangan natin po kilalanin. At ang katotohanan ito na referring to the Lord Jesus Christ kasi ang magpapalaya po sa atin. Kaya ho, ang kalayaan po ay spiritual. Hindi ho physical. Ang kalayaan po tinutukoy ng Panginoon ay paglaya ho mula po sa pagkaalipin ng kasalanan. Being slave to sin. You know, ang tinutukoy ho ng Panginoon Kristo that they need to be free. Pero ho, hindi nila maintindihan. So, pagiging kabilang po sa lahi o saan man nagmula ay hindi ho makapagpalinis ho ng puso. Hindi ho makapagpaalis ng bigat na kasalanan. Kahit anong pong pinanggalingan. Ang kalayaan ito ay natatanggap lamang sa pamagitan po ng panampalataya. Hindi sa kung sino ang ating mga magulang o saan tayo nagmula. Kahit lumalabas po, kahit lumalabas, na kung saan sinasabi po, na kung saan ang pagiging ina po ay hindi katumbas sa kalagay spiritual. Kahit kanino hong pinanggalingan ho tayo, ay hindi ho katumbas sa kalagay spiritual. It is not merely physical. Ang kasalang, kahit pasabihin po, hindi ho, kung saan tayo nanggaling, kanino tayo nagmula, ang pagiging ina po ay hindi katumbas sa kalagay spiritual. Kahit po pinanganak tayo sa pamilyang Kristiyano, kahit po lumaki ho tayo sa church, na kasana nakilala ho natin church, kahit po may mga ninuno tayo tapat na naglilingkod sa Diyos at hindi pa rin ito sapat upang tayo ay maligtas at tayo may palayaan sa ating pong mga kasalanan o sa kapangyarihan po ng kasalanan. Hindi ho sapat. Hindi ho sapat na kasalanan kung kanino man tayo nagmula. Kaya sinasabi ho ng aklat na ho ng Roma, hindi ito nang nangahulugan na kasi na hindi natupad ang mga pangako ng Diyos dahil hindi sila sumasampalataya sapagkat hindi naman lahat na nagmula kay Israel ay may tuturing na pinili ho ng Diyos. At hindi rin, sabi ho sa verse 7, at hindi rin naman lahat na nagmula kay Abraham ay may tuturing na mga anak ni Abraham sapagkat sinabi ng Diyos kay Abraham, ang mga anak lang na nagmumula kay Isaac ang mga lahi na aking ipinangako. At ang ibig sabihin, sa verse 8,
Gumagana ba rin? Gumagana? Ayan. Siguro pakiano lang muna. Ano? Okay lang ba? Ayan. So, ibig sabihin, hindi lahat ng anak ni Abraham ay itinuturing na anak ng Diyos, kundi ang mga anak lamang na pinanganak ayon sa ipinangako. So, ito ho ang sinasabi ng Panginoon sa Kristo. Pinaparating ko sa atin. Ang ibig sabihin, hindi lahat ng anak ni Abraham ay tinuturing na anak ng Diyos, kundi ang mga anak lamang na ipinanganak ay sa pinangako, na yung mga anak na mga kumikilala sa Panginoon sa Kristo. Nakasan po, marami po sa atin. Galing po sa mga religious family. Meron po tayong mga kilala ho, nakasan po, came from the religious family. Meron mga religious pamilya. No, angkan sa angkan, nanggaling sa isa hong pamilya na kasan po talaga mga religious. Pero may kita ho din natin na may mga halimbawa ho sa mga ganong klase pong mga angkan, makikita pa rin natin na kasan po, meron pa rin pong mga tinatawag po na pagkakagapos. No? Pagkakagapos sa, ito po ay meron pa rin galit, meron pa rin pong kasakiman, meron pa rin pong takot, meron pa rin pong mga hindi nagagawang mabuti, may mga masasamang gawi. So, religiously appear to be outside ay maganda, pero slaves pa rin inside. So, outwardly, maganda, religiously, go to church, no? Pero ho, again, we're talking so many things na kasama ng ginagawa at pagiging religious. Pero kung ito po ay panlabas lang at hindi ho nakikita sa panloob, ay kung saan wala hong totoo kalayaan. No? Maaari ho tayong magkunwari na kasal sa ating pong mga ginagawa. Pero hindi ho natin po pwede po nakasal po sa harap at sa mata ho ng Diyos tayo magkukunwari. Gusto ho nating makita na kung saan ang pagiging totoong Kristiyano ho ay talaga hong hindi ho lamang po ito panglabas, kundi ho pagbabago sa loob. Kaya nga ho, kung meron pa rin po tayo nakasal po, yes, we attend church, we become member of the church, pero kung meron pa rin po tayo ho, nakasanay tayo, nakagapos pa rin sa galit, kasakiman, takot, masamang mga gawain, religiously okay ho tayo. Pero deep inside, hindi ho okay. At sa mata ho ng Diyos, hindi ho kaya. Kaya, ang tunay ho, na anak ay sumusunod ho sa kanyang Ama. We're referring to our Father in Heaven. Kung tayo totoo ho talaga ho mga anak ko ng Diyos, sumusunod tayo sa ating pong Ama na sa Diyos, na nasa kalangitan. Si Abraham po ay sumampalataya at sumunod sa Diyos. Ngunit ang ibang mga Hudyo po ay nire-reject ang Panginoon Hesus. And they're very proud. Sabi nila, galing kami. Kalahi kami ni Abraham. Pero hindi naman nila tinatanggap sa Yesu Kristo, ang ating Panginoon. Nire-reject naman nila. So sa pamagitan po ng kanilang mga gawa ay nagpapakita na hindi sila espiritual ng mga anak ni Abraham. Pero tayo, ang tunay mo na anak ay sumusunod sa kanyang Ama. Ang tunay na anak ay sumusunod sa salita ng Diyos. Ito ang gusto natin makita. Kaya sabi ko ng Galatians chapter 3, malinaw na mga sumasampalataya sa Diyos ang siyang mga tunay na anak ni Abraham. It might make those people during the time, galing sila, descendant sila ni Abraham, pero kung hindi naman sila sumusunod, eh hindi sila tunay na anak. Malinaw na sumasampalataya lang sa Diyos ang siyang mga tunay na anak ni Abraham. So tayo man, ay kung saan ay sa pagkilala at kumikilala tayo, sumusunod tayo sa salita ho ng Diyos, ay tayo ho ay maaari pong masasabi, may turing mo, nakasanay kabilang po tayo. Pero gano'n, not by blood, but we are referring to obedience. Obedience po, nakasanay tayo ho ay sumusunod sa salita ho ng Diyos. Marami po tayo ho, nakasanay mga nakikita ho sa ating kapaligiran, na yung iba po ay talaga hong nangangailangan po na talagang totoong kalayaan. Kalayaan po na kasaan ang pakiramdam ho ng ilan, ng iba, na kung saan sila naman ay lumaki sa tahanan, na kasaan ay Christian family, lumaki sila sa church, pero ganun po po, kung sila ho ay hindi naman sumusunod sa salita ho ng Diyos, meron pa rin pong hindi yung totoong paglaya. Hindi pa rin yung totoong paglaya ang tinutukoy. Hindi dahil sa ang mga magulang ho ay matapat, nandyan, very active. I'm referring to, again,
as an example. I'm referring to na kung saan po, even though there are some, I'm referring to at my own, sa sarili ko. I'm referring to not even what we call a pastor's kid. Ito po, marami na ho tayong mga masasabi kong kahalintulad po sa akin. Even though that kung saan ay there are some who are pastor's kid, we cannot guarantee na kung saan those pastor kid ay talaga ho masasabi natin sila ho sa paglakad ho nila sa kanila pong buhay pananampalataya at their own ay kung saan tama ho kanila pong paglakad. Even though not kung saan po there are pastor kid. I'm referring to as an example as my own. Nagkulang ba ang mga magulang na sabihin natin mga lingkod? Kayo ho, nakasan po may mga anak man din marahil. Nagkulang mo ba kayo sa inyong mga anak, kung sino man nakasan po, kabilang sa miyembro ng inyong pamilya, at kung saan kung sila man ay lumihis sa kanilang landas, nagkulang mo ba tayo? Masasabi siguro, hindi naman. Nagpapaalala ho tayo, nagsasabi tayo, nagtuturo ho tayo, sinasabi natin ang salita ng Diyos. Hindi ho tayo nagkulang. Because at the end of the day, they will decide on their own. We are just telling them, teaching them. Ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ito ang dapat mong gawin. Ito yung mga dapat nating sundin. But at the very end, it is their own choice. Every family, nakusasan po, as an example, sa akin na lang. Sabi ko, hindi ako nagkulang, hindi kami nagkulang. No. But they have really their own choice. Nakasan ay patungkol sa salita, nakasan maaari mo na lang ni-neglect. And the outcome is, alam mo natin. Again, hindi ho garantiya na kung sinasabi ho natin ang mga magulang natin, ang mga lingkod, at hindi rin magarantiya kung saan ang relihiyon. Sabi ko, ang relihiyon na walang pagbabago ng puso, bihag pa rin. We can be outwardly, religiously. No. Kaya ho, every time nakasanay, nababagit ko, hindi ho tayo nagpunta dito dahil ito relihiyon natin, dahil tayo mga born again Christian. Pero again, hindi ho maaalis na basta talaga, ito po talaga tayo. Hindi maaalis yung word na religion. Pero, if we talk about religion na walang pagbabago ng puso, ay bihag pa rin. So, ang tanong, talaga bang tayo ay malaya? Religiously? Spiritually? No? Malaya ba talaga tayo? Ang tanong ay, kung talaga malaya ba tayo, there is a change of our heart. Kung wala mong change, alam natin, sinasabi ho, at malinaw na katotohanan, we can be still in bondage. Bihag pa rin mo tayo. Hindi ho sa mga rules, sa mga puso nila. No. Sinasabi ho dito, sino ho ang gagawa? Nakasal po makakapagbabago sa isang tao. Hindi natin kaya. Tangi ang Diyos lang, tangi ang Panginoon lang. Kaya sabi ko, sinasabi niya dito, itatanim ko sa isipan nila ang utos ko at isusulit ko ito sa mga puso nila. And then, hindi na nila kailangan pang turuan ng mga kababayan ng kapatid nila na kilalanin ng Panginoon sapagkat kikilalanin nila akong lahat mula sa pinakamababa hanggang sa pinakadakila sapagkat patatawarin ko ang kasama nila at lilimutin ko na ang mga kasalanan nila. Ang Panginoon pa rin. Ang Diyos pa rin na siyang patuloy na kumikilos. Kaya muli ho, it is not because of our name. It is not because kung sino man marahil po tayo, nakasaan ay magulang, pinagalingan natin, angkan natin ng mga matapat, no? Kung wala hong totoong pagbabago sa puso natin sa buhay natin at walang pagkilala ho sa totoong katotohanan, slaves pa rin po ang may tuturing. So, unang punto po, ang physical na lahi ay hindi ko makakapagpalay sa tao. Kailangan mo na talaga natin po ng totoong magpapalaya po sa atin. At walang iba po ang Panginoon Jesus. Unang punto, ang physical na lahi ay hindi makapagpalaya sa tao. Pangalawa ho, medyo maliit lamang ano ho. Ang
ang iyong gawa, ang ating gawa ay nagpapakilala kung sino ang iyong Panginoon. Ang sabi ko ng talata, ngunit tinatangka ninyo akong patayin kahit sinasabi ko lang sa inyo ang mga katotohanan na kumula sa Diyos. Hindi ginawa ni Abraham ang mga ginagawa ninyo. Ang mga ginagawa ninyo ay katulad ng ginagawa ng inyong ama. Sumagot sila, guys, hindi kami mga anak sa labas. Ang Diyos ang aming ama. Sinabi niya sa kanila, kung ang Diyos nga ang inyong ama, mamahalin sana ninyo ako dahil nanggaling ako sa Diyos. Hindi ako naparito sa sarili kong gustuhan, kundi sinugo ako ng Diyos. Hindi nyo maintindihan ang sinasabi ko dahil hindi nyo matatanggap ang aral ko. Ang diablo ang inyong ama. At kung ano gusto niya, yun ang ginagawa ninyo. Siya ay mamatay tayo. Mula pa sa simula at ayaw niya katuhan dahil walang katuhan sa kanya. Likas sa kanya ang pagsisinungaling dahil sinungaling siya at siya ang pinagmulan ng lahat ng kasinungalingan. So dito po, nakikita ho natin na tinuturo ho na pala sa Kristo na hindi ho sa pinagmulan ng kanilang pong lahi, dugo, by blood, not even their attitude, not even their kanilang pong mga pag-ugali, kundi not even their kanilang kung ano man ang pinagalingan, kundi sa pamagitan po ng kanilang gawa na ito po yung magiging tanda kung kanino talaga sila kabilang. Action speaks louder than words. Alam na alam natin yun. Nakasabihan. Na kaya ho kung ano ho nakikita, ano hong nagagawa, makikita ho talaga kung sino talaga tayo. Sinabi niya na ang mga nakikinig sa kanya ay nagnanais pa rin patayin siya kahit wala na siyang ginagawang masama. Sinasabi ng Panginoon. Ito pinagpapakita na lamang na kung sino talaga ang tunay na pinagmumulan ho na kaya pong kaisipan, na kanila pong mga hakbangin. Sinasabi po na kasaan ng ang nagpapakilala para sa kanila ay, again, base sa kanilang pong ginagawa, sabi ho na Panginoon Kristo, ang diablo ang inyong ama. Kaya sabi sa verse 41, balikan natin verse 41. Ang mga ginagawa niyo katulad ng ginagawa ng inyong ama. Ang tinutukoy ho dito na ama ay, kung please take note, maliit ho yung word letter A. Because he's referring to, again, ang diablo. Ang isang anak po ay karaniwang nagkakaroon po ng katangian ng kanyang mga magulang sa spiritual na pananaw. Kung ang Diyos po ang ating Panginoon at Ama, ang ating pumagawa ay magiging katulad po sa Kanya. If you're really a Christian, no, our actions would be nakikita sa pagiging Kristiyano. Hindi po tayo Kristiyano lamang by means ng religion. Hindi tayo mga Kristiyano tuwing Sunday. Hindi tayo mga Kristiyano tuwing nandito lang tayo sa loob. Pero pagdating natin sa labas, ay iba na po tayo. So, kung talaga ho tayo ho ay mga totoong mga mananampalataya, kumikilala sa Panginoon, nakikita ho sa atin. And really, as we talk about freedom, talaga hong sinasabi, kung totoong malaya tayo, ginagawa natin kung ano ho ang katotohanan. Kung ang iba ho ang sinusunod natin at hindi ho ang sinasabi ho ng salita ng Diyos, may kita sa atin kung sino talaga ho ang ating po sinusunod. So ang pagsunod po ay patunay kung sino talaga ho ang tunay din na nagmamayari po sa atin. No. Ang pagsunod ho ang nagpapatunay kung sino talaga ho. Kaya sabi ng verse 42, kung ang Diyos nga ang inyong ama, is referring to, again, capital A, is referring to God, mamahalisan na ninyo ako dahil nanggaling ako sa Diyos. Hindi ako naparito sa sarili ko ang gusto ko, sinugo ako ng Diyos. Sinasabi niya. Kung talagang sinasabi ninyo, sabi niya sa mga religious, kung si God, ang Ama na nasa langit, talaga ang inyong Ama, sinasabi niya, mamahalin sana ninyo ako. Sabi niya, dahil nanggaling ako sa Diyos. So ang tunay ng pagkilala ay makikita po sa pagsunod. Kung ang Diyos po ay siyang namumuno po sa puso natin, ay tatanggapin ho natin at susundin ho natin ang kanyang mga salita. At kung hindi naman po, ibig sabihin na iba ho ang ating po sinusunod. So ang pagtanggi po sa katotohanan ay nagpapakita po ng ibang pinuno. Ang sinasabi nga po sa verse 44, na ang diablo ang inyong ama at kung anong gusto niya, yun ang ginagawa ninyo. So pinapaliwanag ko nito na kasi ang diablo ay may katangian ng pagsisinungaling, katangian ng pagpapatay, mamamatay dahil ito po ay kanyang katangian from the very beginning. Dahil ang mga nagipagtalo po sa diablo ay kung saan siya tumatanggi sa katotohanan. That's the contrary. Tayo, nakasalan nasa truth. Dapat po ay talaga hindi ito aayon. Nakasa sinasabi ng kasinungalingan.
Ang kilos po dapat naman natin ay kung saan nakikita, base po sa kung ano ho ang ating pong sinusunod. Sinasabi po na ang bawat tao ay may spiritual na pinagmulan. Each one. Kung hindi ho tayo pa anak ho ng Diyos, ay nasa ilalim pa rin ho tayo ho ng kapangyarihan ng kaaway, kapangyarihan ng kasalanan. Kahit pa ho sabihin natin na tayo ay madalas na pumupunta sa church, kahit po tayo po ay kung saan ay mga active sa church, kahit pa sabihin ho natin na kung saan ay tayo po ay anak ng mga kilala na nasa church, pero kung hindi ho tayo po kumikilala pa ho sa lubusan sa Panginoon si Kristo, still we are what we call in bondage or slaves. In Ephesians chapter 2, verse 1 hanggang 3, sinasabi po ng talata, nung una ay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa ipapawid. Ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip, kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuutan ng Diyos. Bawat tao, bawat isa sa atin ay meron hong espiritu na pinagmulan. Pero ho, kung tayo ho ay na ngayon ay nasa panibagong estado na ng buhay, nang nakay Kristo na, dapat po ay nakikita ho sa atin kung sino talaga ho tayo. Kaya ho nagpapaalala na kasaan tayo binigyan ho ng bagong buhay. Dati patay mo tayo. Dati. Pero kung tayo ho ay wala pang pagkakilala, patay hong turing sa atin, pero kung meron na, ay dapat po makita sa atin. So ang pagkaalipin po ay nakikita sa kung sino ho ang ating pong sinusunod. Kung tayo ho ay nagiging mapagmahal, tayo ho ay naging masunurin, nakikita ho kung sino tayo. At talagang ang mga tanda na ito ay tanda na kung saan ay tayo sumusunod sa kung sino ho ang ating pong talagang Diyos. Kung ang Diyos natin na talagang sinasabi doon na Ama, na capital A, no? Ama ang Diyos, ay dapat po makita po sa atin. Kaya nga sabi ho na aklat ng Roma, chapter 6, verse 16. Sinasabi ho niya rito, hindi ba ninyo alam na kapag nagpasakop kayo sa sinumang inyong sinusunod, kayo nagiging alipin nito, maging ito'y kasalanan hantong sa kamatayan o ang pagsunod sa Diyos hantong sa pagiging matubid. Kung ano ho ang ating sinusunod, sinasabi dito, ang siyang nagiging, tayo nagiging alipin. Kaya ho, huwag ko tayo magpaka-alipin, huwag ko tayo magpaka-bandage sa kasalanan. Mga kapatid, nakasal po, tayo po ay dapat po maging totoong malaya. Ang diablo ho, ang siyang pinagmumulan ho ng totoong pagkabihag. Ang kasalanan, nagpapakita kung sino ang ating pinaglilingkuran. Ang diablo po ang pinagmumulan ng totoong pagkabihag. Ang diablo ang siyang nagbubulag sa isip, nagdudulot po ng pagkasala, pero dumating ho ang Panginoon sa Kristo para wasakin po ang gawa ng diablo. Na siya nagpapalaya po sa atin. Sinasabi po ng mga talata na aklat po ng Hebreo, gusto natin basahin. In Hebrews chapter 2, sabi po sa verse 14 and 15, dahil sa ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao ni Jesus at tulad nila ay may laman at dugo, ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa pamamagitan din ng kanyang kamatayan ay pinalaya niya ang lahat ng tao ng buong buhay nila inalipin ng takot sa kamatayan. So ito ho, gawa ho ng kaaway. So paano natin ito? May lalapat po sa ating pong buhay. Ibig ho natin ang totoong kalayaan. Paano natin may lalapat? No? Paano natin may lalapat? Nakasad po. Ang tinutukoy ho natin po na paksa, nakasapatugol po sa kalayaan, ay kung saan muli nga po ilapat natin sa sarili natin. Sa paglapat ho natin, ay kung saan suriin natin muli ang ating po mga puso. Suriin natin. Tayo ho ba sa ating pong pagpunta ho dito? Dahil po tayo ho ay meron pong mga malapit na kaibigan, merong karelasyon. Tayo ho ba ay nandito dahil sa kanila? Tayo ba nandito dahil tayo ho ay anak ng mga kilala na kasaan ng mga lingkod o miyembro ng iglesia nito? Tayo ba ay nandito?
Suriin natin. Suriin natin ang ating mga sarili. Tayo ho ba? Sa pagiging membro ho ng iglesia, sa pagiging anak ng kung sino mang angkan, dahil meron tayong kaibigan, meron tayong kadresyon kahit na nandito, suriin natin. Baka wala pa ho talaga ng totoong paglaya na ibig ho ng Diyos, na siya ho lamang po ang dapat ho nating pakanaisin, pakamikiin. Marami ho, nakasan na sa loob ho ng mga church, in different church, marami po ang mga, kaya ho sila na pumupunta dahil po sa mga kadahilanan, pero hindi sila pumupunta dahil kay Kristo. Hindi sila pumupunta dahil gusto nilang purihin ng Panginoon. Hindi sila pumupunta dahil gusto nilang sambahin ng Panginoon. Pumupunta sila dahil napipilitan kasi si nanay kasi, si tatay kasi, si lolo kasi, si lola kasi. Kasi yung crush ko kasi nandoon, yung girlfriend ko kasi nandoon. This should not be the reason. We talk about freedom. No. Pero kung ito pa rin po ang mga rason ho natin, ay hindi ko tayo totoong malaya. Kaya ho, examine natin sarili natin. Examine natin, talaga bang malayo tayo at ang totoo nagpapalaya ay wala nagba si Kristo. Ibig sabihin, yun ho talaga minimithi natin. Minimithi natin sa buhay natin si Kristo sa ating pong kalagitnaan. Hindi sa kung ano man. Darating at darating po sa yugto ng buhay ng mga kabataan ito. Okay, listen mga kabataan. Darating at darating po sa yugto ng inyong buhay na kasaan na you gonna have your own. We talk about your own decisions because it might be you'll no longer be under the care of your parents. Dahil maaaring sasabihin nyo, sige, ako hihiwalay na dahil kaya ko na. Mga kabataan. No. Kaya sasabihin nyo, kasi hindi na ako magpapasakop sa aking mga magulang dahil ako ay meron akong kakainan. Hihiwalay na ako. At ako magkakaroon ng sariling desisyon. Ito po, gusto natin pong may parating. Kapag sa inyong pong buhay, kung saan halagahan mo ninyo ang inyong pong tunay na relasyon sa Diyos. Pakahalagahan. Talaga hong bigyan natin. Talaga pakamitihin natin ang buhay natin ito. Kayong mga kabataan, sino man po sa atin, talaga hong pahalagahan natin yung ating pong relasyon sa Diyos. Talaga pa talaga hong nandun mo talaga relasyon mo natin sa Diyos. O baka ho tayo nandito dahil meron na tayong karelasyon. Diba? These are just po. We want freedom. Totoo paglaya. At ang totoong paglaya ay ang pagiging kabilang sa anak mo ng Diyos. Being a God's children. Not only become a member, hindi dahil po sa pagiging membro. We want freedom not only to become a member of the church, but we should be children of God. Maging anak ko tayo. Yes, may mga magulang mo tayo. But they are just being used para tayo pumainwan. Ginamit lang ho yung mga magulang mo natin. At the end of the day, we gonna decide if we gonna accept the Lord Jesus Christ or we gonna reject the Lord Jesus Christ. Just like ng mga Hudyo, ng mga religious group, ng mga Pariseyo, na sinasabi nila, nagmamalaki sila. Pero hindi nila kinikilala ho si Kristo. Kaya humuli, suriin ho natin ang puso ho natin. Examine ho natin. Talaga ba tinatanggap ho natin ng lubos sa buhay natin si Kristo? Na sa ating pong sinasabing relihiyon, si Kristo ba talaga ang ating pong tinatanggap na siyang relasyon na nag-o-offer sa atin? O baka ibang relasyon ang kasaan ang tinatanggap natin at hindi si Kristo? Tayo ba talaga ho ay pinanganak? Ang kasaan, as we talk about in the book of John chapter 3, ang kasaan ay speaking of to be born again, tayo ba talaga yung bahagi ng pamilya mo ng Diyos? Suriin mo natin. At kung talaga ho tayo ho ay malaya, ipakita mo natin. Talaga ba malaya mo tayo? Ipakita mo natin sa paano paraan. Sa pagsunod ho. Hindi yung pagsunod na kasaan po ng mga rules, kundi pagsunod sa salita ho ng Diyos. Pagsunod po sa ating Diyos Ama, pagsunod po sa ninanais ng ating Diyos, sa pamagitan po ng ating pong
pagmamahal sa kapwa, dahil ibig po ng Diyos, ano yung gawin natin? And of course, pagsunod po sa Kanya sa pagtalikod natin sa luma po nating mga gawain makasalanan. Mga kapatid, ito po ang ating po tinatalakay ay patungkol po muli sa kalayaan. Na tanging ang Diyos mo lamang sa pamamagitan po ni Kristo sa magpapalaya po sa atin. Totoong paglaya. At kung tayo po ay napalaya, tayo po ay naging anak ng Diyos, hindi po dahil po sa dugo, hindi dahil sa lahi, kundi po dahil po sa bagong buhay na pinagkaloob po sa atin po ng Diyos. Sinasabi po ng talata, kaya nga hindi ka naalipin, kundi anak. At kung anak, ikaw ay tagapagmana ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Sabi po ng Galatians chapter 4, verse 7. We are no longer slaves, but we are children. Children of the Most High ng Diyos. Mga kapatid, ito hong maikli na kasapaalala ko sa bawat ko sa atin. Ito nga pong maikli, bagamat po malaman at kung saan talaga hong sumisentro po sa ating pong mga puso. Dapat talagang pakasurihin natin. Pakasurihin natin as I'm referring to na kasan po marami po mga, again, we're not just talking dito sa atin, kundi all over the country, marami po nakasan po, especially po mga kabataan na gusto natin po talaga magkaroon ho ng lubusan po malalim na pagkilala po sa Panginoon. At hindi po dahil po sa nakasanayan lang, dahil nandun nga ang mga kaibigan, nandun nga ang kasinuman, kundi po talaga si Kristo lang ang pakahanapin. Muli po, ang totoong kalayaan ay pagiging kabilang sa anak ng Diyos. At kung tayo po ay kabilang sa anak ng Diyos, kabilang sa pagiging anak, ay tayo po ay tuloy nga pong sinasabi na kapagmana ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, ay tayo po dapat po na makitaan po kung sino talaga tayo. Shall we all stand? This day is a reminder para po sa bawat isa sa atin. Sa paalala po na muling pakasuriin natin ating po mga sarili. Kung totoo po ba talaga po tayo pinalaya na, malaya na, meron na tayong dapat po pag-amin. Pag-amin po sa harap po ng Diyos na sinasabi natin sa Kanya na, O Panginoon, sa bahaging ito ako ay hindi pa lubusang malaya. At ibig ko na ako'y palayain mo. Maaaring pong tayo po'y bihag pa rin po sa mga adiksyon. Hindi mo nang pinagbabawal mo na gamot. Addiction po na maaaring pong ito'y lagi nating pong ginugusto, nilalangis na kung saan na ang spiritual naman ng ating buhay ay napapabayaan. Addiction na it might be, ito po ay oras na ibis na ho na ating pong ilalaan para sa ikakatuto ng ating pong buhay spiritual, ikalalalim ng ating relasyon sa Diyos. Mas inilalaan ho natin ang ating pong oras sa social media. Mas naglalaan ho tayo ng oras sa iba. Ibig natin po maging malaya. Baka naisip po natin, ilapit natin ating mga sarili. Sabihin natin sa Panginoon, maaaring pong meron po sa atin na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin po makalaya sa mga pananalita na hindi kaaya-aya.
Maaaring bihag pa rin sa mga nakasanayang panangarita. Maaaring bihag pa rin sa mga nakasanayang gawin. Lumapit po tayo sa Kanya. Siya po ang papalaya po sa atin. Mga kapatid, ikaw at ako, tayong lahat. Alam natin sa sarili po natin dahil wala tayong may tatago, wala tayong may pagmamalaki sa Diyos. Kilala niya po tayo. Kung sa loob po ng pamilya po natin, sa loob ng tahanan po natin, meron pa rin pong pagkilos na hindi kaaya-aya sa Diyos. Merong gawa na hindi kaaya-aya sa Diyos. Naibig po natin na lumaya. Isuko natin sa Kanya. Sa isang buhay, sa isang puso na lumalapit at papakumbag sa Diyos, ay siya'y naghihintay. Maaari po sa mga sandaling ito, meron po mga sandaling hindi pa rin ho makaalis. Alipin. Sa pamagitan po ng mga panoorin, ng mga pinapanood na hindi ho nakapagbibigay lugod sa Diyos. Maaari po sa ngayon, meron po nasa bihag pa rin po ng hindi na pagsasabi ng totoo. Maaari po meron po nakasabihag pa rin po ng hindi pagsunod sa magulang. Maaaring bihag po ng walang pagrespeto sa magulang. Ilapit po natin ang sarili mo natin sa Diyos. Yes, Lord. This is what we say, Lord. I surrender, Lord. I surrender. Yes, Lord. Sinusuko po namin sa iyo. Sinusuko po namin sa iyo ang aming mga sarili, O Diyos. Sinusuko namin sa iyo ang aming mga sarili, O Diyos. Na kami nagpapakilala ng mga Kristiyano, mga taong simbahan. Pero meron kami Panginoon mga ginagawa na hindi kaya-aya sa paningin ng ibang tao. Meron mga sinasabi kami na hindi kaya-aya sa paningin ng ibang tao. Alam namin ng Diyos, hindi sapat na kami po ay tuwing linggo nagsisimba. Ngunit kung wala namang pagbabago sa aming mga puso, sa aming mga buhay, kung sino po kami, anong pagkakaiba ho namin sa iba?
reason why is that because we are still in bondage, we are still slaves. And now we come, dear God, dear Father in heaven. Now we come, we humbly come, we surrender ourselves, Lord. We surrender ourselves. Spirit of disobedience, we rebuke in Jesus' mighty name. Spirit of lying, we rebuke in Jesus' name. Spirit of pornography, in Jesus' mighty name, we rebuke it. Spirit of disrespectful, in Jesus' mighty name, we rebuke it. Dear God, ayaw namin makita ang aming mga sarili na kagaya mo, Diyos, ng iyong pong mga mamamayang Israel mula po sa pagkabihan doon sa lugar ng Ehipto. Inilabas mo nga po sila. Pero ang mga taong ito, dahil po sa katikasan ng kanilang mga ulo, mga pinili mong mga mamamayang Israel, dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo ay nagpaikot-ikot na lamang, na imbis na sa madaling panahon ay makarating sa lupang pangako ay nagpaikot-ikot na lamang at tumagal sa ikot-ikot dahil sa kasalanan. Kasalanan ng hindi pagsunod sa iyo. Kasalanan sa paglabag ng iyong mga inuutos. Dear Father, we don't want to see, even as right now, na kami po ay parang nasa disyerto lang, nagpapaikot-ikot. Once again, O Lord, we want total freedom. And this is our heart's desire. And this is we cry that you will set us free, total freedom. Ang bawat isa, O Diyos, mula kabataan hanggang sa mga kananayan, mga katatayan, sa bawat isa sa amin sa dako ito. Ito po, O Diyos, ang ibig mo na maging kabilang kami ng iyong anak. Kabilang kami na magiging tagapagmana. Kabilang kami na makakarating sa iyo pong inihanda na lugar ng pangwalang hanggan. Muli nga po, salamat po sa presensya mo sa aming kalagitnaan. Salamat po dahil hindi po aksidente na ito po ang ibig mo sa amin. Muli nga po na kami po ay nililiglig mo, na kami po ay pinapaalalahanan mo. Kung ito man ay pagtutuwid, kami po ay tinutuwid mo. Naayusin mo namin ang aming pong buhay sa harap mo. At sa oras nito muli, dakilang Diyos, kung meron man sa dakong ito na hindi pa lubos ang sinusuko ang buhay po sa iyo, ay handa ka tanggapin ang sino man sa kanila, ang sino man sa amin sa dakong ito, ang sino man kikilala sa iyong pong bugtong na anak na siyang namatay sa krus sa Kalbaryo, na siyang tumanggap ng parusa dahil sa kasalanan
magtiwala ng lubusan po sa iyong bubutong na anak ay tapat ka sa iyong pong mga pangako na siya magiging kabilang na magiging anak mo. O Diyos, muli nga po, kayo po ang aming pong inasahan ng tunay nga pong kikilos po sa bawat kaisipan, lalo higit po sa lahat sa mga kabataan. And even kung ano ang ginalaman ng aming mga isip sa oras na ito, at kung ikaw po ba ay aming totoong sinasamba sa Espiritu at katotohanan, muli nga po, hangad at hangarin at dalangin ng bawat isa na tuloy nga pong totoong paglaya ay aming makamit sa lahat ng aspeto po naman. Pinupuri ka namin sinasamba o aming Ama sa pagkakita po ang aming dalangin sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen. Ngayon, ngayon pong umaga, tayo po ay darako sa ating pagkakalaon. Sa ating Panginoon. Sabi po sa Malakias 3:10 ay magbigay po tayo ng buong buo sa Panginoon at ibabalik na po ito ng siksik, liglig at umaak. Amin po dinadalangin, Panginoon, ang iyong pong mga anak na narito ng mga nagkaloob at sa mga hindi nagkaloob, Panginoon. Alam ko po, ang sabi niyo po ay patuloy niyo pong pinapasikat ang araw sa mabuti at sa masama. Lalo higit sa inyo pong mga anak, Panginoon. Inyo pong binubuhas ang inyo pong pagpapala sa bawat isa. Kaya po, Panginoon, hindi man po lahat ay sa pinansyal nakakapagkaloob, Panginoon. Iba't ibang kaloob ang ipinagkaloob niyo po sa amin at marapat lamang po namin itong magamit lamang para sa iyong kapurihan, O Diyos. At sa umaga pong ito, amin po sa iyong itinataas ang mga kaloob na ito. Gamitin niyo nga po ito sa loob at labas ng aming Iglesia, Panginoon, para lamang sa iyong kapurihan at ikaw ang patuloy na magpapala sa bawat isa namin. Sa iyo po ang pinakamataas na pagpupuri, pagsamba at pasalamat sa pangalan naman ng Panginoon Jesus. Amen. Ayan, hallelujah, praise God. Magandang umaga po sa ating lahat. Para naman po sa ating mga announcement. Ang Adult and Youth Sunday School po natin ay nagsisimula po ng 9 a.m. to 9:30 a.m. Ang Sunday School Kids at ang ating Sunday Service proper po ay nag-start ng 9:30
karagdagang announcement? If wala na po, dumako na po tayo sa ating closing prayer. Nawa ang masaganang biyaya ng ating Panginoon si Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagsama ng Banal na Espiritu ay sa ating lahat ngayon at magpakailanman. Amen.